Ano mangyayari sa Donbas sa 2026 pipirma ba ng peace agreement ang Ukraine at Russia? Magdedeklara ba ng digmaan si Donald Trump laban kay Vladimir Putin? At makikialam ba ang China? Ano ang mangyayari sa ekonomiya ng Russia ngayong bagong taon? Nagbigay ng prediksyon para sa 2026 ang mga autor ng Financial Times tungkol sa iba't ibang paksa. Partikular, naniniwala sila na hindi mapipilit si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ibigay sa mga Ruso ang Donbas. Sa Pransya, walang snap election sa parlamento at hindi aatras si Trump sa digmaan sa taripa. Patuloy pa ring puputok ang bula ng artipisyal na intelihensya at magdudulot ng pagyanig sa mga merkado. Tara, tuklasin natin ang mga prediksyon ng mga eksperto at ano ang aasahan sa 2026. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, magkomento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Mga kaibigan, araw-araw akong nag-aanalisa ng impormasyon. Pero ngayon pag-usapan natin ang damdamin. Sa channel ng paborito kong psychologist, walang labis na pagpapakumbaba, sasabihin ko na may video akong napanood na may malaking interes tungkol sa Enero 1 bilang araw ng digital na hangover. Alam mo, hindi pa nga tayo nagigising pero nalunod na tayo sa mga balita. Kaya mariing kong inirerekomenda ang video na ito tungkol sa kung paano manatiling tao kahit nababaliw ang mundo sa paligid. Ito ang pinakamaganda para sa iyong isipan. Ngayon, Enero 1 ang link ng video ay nasa description ng video na ito at sa nakapin na komento at lumalabas din sa inyong mga screen. Kaya pumunta na kayo. Panoorin ninyo at magbigay ng pagbati sa may akda mula sa ating channel. Nagtatanong ang Financial Times kung tataas pa ba ang taripa ni Donald Trump at kung handa siyang palalain ang trade war sa 2026. Hindi! Sabi ng Financial Times, nalaman ng presidente ng Estados Unidos na mas komplikado ang issue ng mga taripa. Ang malaking pagbagsak ng mga stock matapos ipatupad ang malawakang taripa noong Abril. Mga banta ng ganti mula sa China. Iba pang mga bansa na nag-aalok sa kanya ng mga konsesyon at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagbawas ng kanyang sigasig sa kampanya ng taripa. Posibleng tumiwalag si Trump sa pagbabanta ng bagong taripa at bawasan ang umiiral sa pamamagitan ng kasunduan. Sa kabuuan, iiwasan ni Trump ang paksang ito sa kanyang mga pahayag na parang walang nangyari. Mapipilitan bang isuko ni Vladimir Zelensky ang Donbas para sa kapayapaan? Sabi ng Financial Times, hindi. Naniniwala ang mga negosyador ng Amerika at Moscow na ang pagsuko ng Donbas ang kailangang ibayad ng Ukraine para sa kapayapaan. Ngunit ayon sa Financial Times, masyadong delikado ito para kay Zelensky dahil sa mga rason ng militar, konstitusyon at politika. Ang pag-atras ng tropa para gumawa ng demilitarisadong zona na walang kontrol ng alinmang panig ay hindi epektibo o katanggap-tanggap para sa Moscow o Kyiv. Tanging ang pagbagsak ng depensa ang magtutulak sa Ukraine na sumuko. Ayon sa Financial Times, maliit ang posibilidad ng ganitong senaryo. Mawawala ba sa mga Republikano ang kontrol sa Kongreso ng Estados Unidos? Ayon sa Financial Times, mababawi ng mga Demokratiko ang kapulungan ng mga kinatawan sa midterm elections sa Nobyembre pero hindi ang Senado. Magbibigay daan ito sa kanila na harangin ang mga plano ni Donald Trump at simulan ang investigasyon sa pang-aabuso ng kanyang administrasyon. Inaasahan ng Financial Times ang posibilidad ng impeachment kay Trump na gagawin ang lahat para pigilan ito. Narito naman ang isang prediksyon na tiyak na magpapa-interes sa mga mamumuhunan. Puputok ba ang bubble ng artificial intelligence? Ang sagot ng Financial Times, oo, puputok. Tapos na ang panahon ng madaling pera sa larangang ito at ang mga mamumuhunan ay nagtatanong na ng mahihirap na tanong sa mga higanting teknolohikal. Sabi ng Financial Times, nasa tuktok na ang hype at inaasahang malulugi ang mga venture at pribadong kapital, pati magsasara ang maliliit na kumpanya. Magkakaroon ba ng maagang halalan sa parlamento ang Pransya? Ang sagot ay hindi. Karamihan sa mga partidong pampolitika ay naghihintay ng halalang pampangulo sa 2027 at ayaw nilang maulit ang nangyari noong 2024 kung saan nagdulot ng pagkakawatak-watak ng lehislatura ang biglaang halalan sa parlamento at naging mahirap ang pagpasa ng budget. Ayon sa survey, magpapatuloy ang pagkakabahabagi
at walang puwersang pampulitika ang magkakamit ng mayorya. Aakyat ba ang Chinese yuan? Hindi, o kung tumaas man, kaunti lang. Ang malaking trade surplus ng China ay nagpapakita na mababa ang halaga ng kanilang pera at ang deflationary na ekonomiya ng bansa ay nagpapahiwatig na mananatili itong ganoon. Ang susunod na tanong, babagsak ba ang firewall laban sa German Party na alternatibo para sa Alemanya? Sabi ng Financial Times, hindi. Ang pagtanggi ni Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya na payagan ang kanyang konserbatibong Christian Democratic Union na makipag-ugnayan sa alternatibo para sa Alemanya ay malalagay sa matinding pagsubok kung mananalo ang ultrakanang partido sa mga rehiyonal na halalan. Sa ngayon, umiiral sa Alemanya ang konsepto ng firewall laban sa lahat ng ultrakanang grupo. Estratehikong hakbang ito at pampulitikang panawagan ng sibikong lipunan at mga grupo laban sa ultrakanang politika sa Alemanya. At ito ay nangangahulugan ng ganap na pagtanggi sa pakikipagtulungan sa mga ganitong pampulitikang puwersa. Ngayon, narito ang isang napakahalagang tanong para sa Indo-Pasipikong rehiyon. Mananatili ba si Sanea Takaichi bilang punong ministro ng Hapon? Oo, pero ayon sa estadistika, mababa ang tsansa ng punong ministro ng Hapon na magtagal ng higit sa 1 taon. Si Takaichi ay itinuturing na masyadong mahigpit sa sarili niyang fraksyon at sinusubukan siyang pahinain ng China. Pero siya ay prangka at nananatiling popular sa mga Hapones kahit na patuloy ang implasyon at tumataas ang mga interest rate. Sobrang mahal ni Takaichi si Donald Trump. At ito ang babaeng hayagang humahamon sa China. Sinasabing handa ang Hapon na pag-isipan ang pagkakaroon ng nuclear status at pagdagdag ng bilang ng long-range missiles. Mahaharap ba si punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer sa hamon sa kanyang pamumuno? Ang sagot ay oo. Hinimok ng Financial Times na bantayan ang Mayo dahil posibleng hindi maganda ang resulta ng Labour Party sa halalan sa Scotland, Wales at ilang bahagi ng England. At ang partido ni Nigel Farage na Reform United Kingdom ay malamang na magtagumpay. Sinusuportahan ni Donald Trump ang partidong ito na posibleng magsimula ng pagbabago sa pamumuno ng United Kingdom. Inenormalize ba ng Saudi Arabia ang relasyon nito sa Israel? Ang sagot ng Financial Times ay hindi. Kahit gustuhin ni Trump, maliit ang tsansang mangyari ito. Matibay ang paninindigan ni Mohammed bin Salman, koronang prinsipe ng Saudi, na magno-normalize lang ng relasyon kapag may malinaw na landas sa Estadong Palestino, ngunit tinatanggihan ito ng Israel. Sa huli, may mga tanong din tulad ng, magkakaroon ba tayo ng robot na tagasilbi sa bahay? Ang sagot ay oo. Noong Oktubre, nagsimulang tumanggap ng pre-order ang startup na 1X para sa Neo, isang humanoid na robot na may malambot na katawan na nagkakahalaga ng $20,000 at ide-deliver ito sa taong 2026. Ang Tesla, Figueroa at Unit V ay nagkakaroon ng kompetisyon sa paggawa ng mga self-driving na modelo na gagawa ng mga gawaing bahay, kahit na nahihirapan pa rin silang gayahin ang liksi ng tao. Malalampasan ng paglago ng Aprika ang Asya, pero hindi malaki ang agwat. Ayon sa datos ng International Monetary Fund, bumabagal ang paglago ng China at maaaring bumaba sa 4 ang karaniwang paglago ng Asya sa 2026. Mas mababa ang panimulang punto ng Aprika at malamang na aasahan ang paglago ng ekonomiya mula 4 pataas. Aabot ba sa mahigit $5,000 kada unsa ang presyo ng ginto? Ang sagot ay oo. Patuloy na tataas ang presyo ng ginto dahil sa kawalang katiyakan at humihinang papel ng dolyar bilang reserbang pera, kaya aasahan ding tataas ang presyo ng gold bar. Mababalik ba ng Tesla ni Elon Musk ang kanilang posisyon matapos bumaba ang bahagi nila sa merkado sa United States, European Union at China? Ang sagot ay hindi. Hindi na nila mababawi. Patuloy na nasa ilalim ng presyon ang Tesla sa United States dahil sa pagtatapos ng tax incentives para sa mga dekuryenteng sasakyan at binabawasan ni Trump ang mga patakaran na naglalayong bawasan ang emissions ng mga sasakyan sa Europa at China. Lalong hindi tiyak ang kinabukasan ng kumpanya ni Elon Musk dahil maglalabas ng mas maraming bagong modelo ang mga kompetidor mula China na mas kaakit-akit ang presyo. Kung napanood mo ito, inirerekomenda ko ulit na panoorin mo ang bagong taon na episode mula sa paborito kong psychologist. Nilagay ko ang link ng video sa description at nakapin na komento. Lumipat na kayo, panoorin, mag-subscribe at magpaabot ng pagbati sa ating channel. Hanggang dito muna ako.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya para sa abiso sa bagong episode. Muli, maligayang bagong taon sa lahat. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.